At sa ikapitong araw, ay 7 beses niyong liliputin ang Jericho. At kayo ay sisigaw ng pagpupuri at hihipan niyo mga pakaka. Magpupuri kayo sa Panginoon ng Israel, Diyos ng Israel. At mabubuwal ang kuta ng kaaway. Nangyari po. Amen. Kayo mga kapatid, may kuta ba ng kaaway na nagaganap at nasa kayo sa inyong mga buhay? Sa pamamagitan po ng pagsunod po natin sa araw-araw na pagpupuri, sa araw-araw na pananambahan ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin, yan ang magbabagsak sa kuta ng kaaway sa ating mga buhay. Walang magagawa ang kaaway. Walang magagawa ang tao. Makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. So, yan po mga kapatid, ang sabi nga ni Joshua and Caleb, the Lord is with us, do not be afraid. Amen. Nasa atin ang Panginoon. Huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot, huwag tayong magkulumihanan. So, punin po ang Panginoon. Sabi ko noon, in my last preaching, praise is worship is to give reverence or to give reverence or to show reverence to our superior being. Meaning to say, we give our deepest respect. Amen? Magkaroon naman tayo ng malalim na paggalang sa simbahan ng Panginoon. Amen? Nawawalan po tayo mga kapatid, hallelujah, ng banal na paggalang minsan sa pagsamba po natin sa ating Panginoon. Kaya sabi nga nung magturo ko, sabi ko, kaya ang pagpunta natin sa iglesia ng Panginoon, nagiging activity na lamang, nagiging attendee na lamang tayo. Hindi tayo nagiging worshiper ng ating Panginoon. Dahil nawawala yung banal na paggalang, deepest respect na hinihingi at hinihintay ng Panginoon. What are the reasons why we should praise and worship the Lord? Because of His majesty, because of His glory, because of His holiness, because of His greatness, because of His faithfulness, His loving kindness. Napakarami mga kapatid. Iginagalang natin mga kapatid yung kanyang kabanalan, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kamahalan. Amen? Bago pa mga kapatid, yung mga isipin natin at mga alalahanin natin dito sa salibutan ito, higit nating binibigyan ng puwang sa ating mga buhay yung nais ng Diyos na makita sa ating mga buhay. Now mga kapatid, we need to acknowledge His mighty presence. It is very important sa ating pagsamba. I-acknowledge po natin ang kanyang makapangyarihang presensya o pagkilos sa ating kalagitnaan, sa ating mga buhay. Hallelujah! Sabi nga noon, to praise is to celebrate. Isina-celebrate natin ang Panginoon, mga kapatid. At alam niyo po ba, mga kapatid? Ito, mga kapatid. God releases His power. It depends upon the proportion of your worship unto Him. Ang pagbaba ng glory ng Panginoon, ang pagbaba ng kaluwalhatian ng Panginoon sa ating kalagitnaan ay nakadepende at nakabase kung gaano natin sinasamba ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kung ang pagsamba mo'y pakakaka lamang, basta naka-attend ka, napagbigyan mo na, ikay nakadalo ng worship service, naisulat ang pangalan mo doon sa attendance, okay na yun. Hindi yun ang tunay na pagsamba. Kahit na malimutan mo isulat ang pangalan doon, ang mahalaga pumunta ka dito, nagpapakababa sa harapan ng Panginoon. Amen. Yan mga kapatid, hallelujah, diyan nakabase ang pagbaba ng glory, ng kapangyarihan, ng power ng ating Panginoon. It depends the proportion of our worship unto Him. Kung winorship mo siya ng ganitong kalaki lamang, mag-expect ka na ganito rin yung mga blessing lamang ang tatanggapin mo sa iyong buhay. Maliliit lang. Kung winorship mo siya, mga kapatid, hallelujah, ng ganito, hindi mo masabi kung gaano mo pinasalamatan, pinuri, at niluwalhati ang Diyos sa iyong buhay nung sinampa mo siya. Kapatid, mag-expect ka ng great things. Ang sabi natin, Jesus can praise kanina. Amen? Nakadepende mga kapatid doon ang mga bagay na, hallelujah,
na ginagawa natin po sa ating pagsampa at pagpupuri sa Diyos. Now, praise and worship, it is a great privilege. Hindi pa kayo nagpapasalamat, mga kapatid? It is a great privilege. Amen. Napakaraming bansa, mga kapatid, maraming tao gusto magpuri, sumamba sa ating Panginoon. Pero hindi nila magawa-gawa. Amen? Sa mga communist country, sa mga bansa na iba ang Diyos-Diyosan, ipinagbabawal nila ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos ng Israel. But because it is a great privilege sa buhay ng bawat tao, doon sa mga bansang ganon, ginagawaan nila ng paraan. Na kahit sa underground, nagpupuli sila. Amen? Kahit patago, nandoon, ginagawaan nila ng paraan na tayo ay magsama-sama at tayo ay mag-aral ng kanyang salita. Tayo ay sumamba, magpuri sa ating Panginoon. Because it is a great privilege. Hindi ba kayo nagpapasalamat, mga kapatid? Tayo, hallelujah, may kalayaan po tayo. At mismong tayo ay narito sa Holy Land of Israel. Amen? Di po ba napaganda? We are on the Holy Land of Israel. Nabanggit niyo ba within a week, kahit 2 times or 3 times, na ipanalangin ang bansang Israel? We are the spiritual Israelites. Amen. And we are the spiritual Jerusalem. Amen. Hallelujah! Mula sa puso natin, dito nananahan ang ating Panginoon. At kapag ipinapanalangin natin ang Israel, ang Jerusalem, mga kapatid, ipinapanalangin natin, mga kapatid, hallelujah, kasama diyan ang ating mga sarili. Because we are spiritual Israelites, we are spiritual Jerusalem. Amen. Hallelujah! So, po rin po ang Panginoon, those who cannot worship, and those who do not worship God of Israel, lose everything. Marami ang mawawala sa atin kapag tayo ay kulang o hindi nakakasampa sa ating Panginoon. Observe it, mga minamahal na kapatid. Sa isang araw na ikaw hindi nakapanalangin, hindi ka nakapagbasa ng Biblia, hindi ka nakagawa ng mga bagay na may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Expect, mga kapatid, hindi kalakasan ang maranasan natin sa ating buhay. Makakaranas tayo ng mga panghihina panlulupaypay. Bakit? Nagkulang tayo sa pagsampa natin sa ating Panginoon. Amen? Tama, totoo? Parehas lang yun. Hallelujah. So, in true worshiper, ang pagsamba, mga kapatid, ang siyang pinaka-importante. Amen? Hindi yung katapusan ng buwan na sa $1,000. Hindi pa yung pinaka-importante tayo sa ating buhay, kaya tayo natin sa Israel. The most important things why we are here in Israel, why we are here in the church, is to worship God. Hallelujah. Amen? Kinakailangan yan ay magrema sa puso ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang tunay na pagpupuri at pagsamba, napakalaki ang impact niyan. Hindi impact to ha. Napakalaki ang impact niyan sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Hallelujah. So, puri ng Panginoon. Dahil sa pagsamba, dito dumadaloy Amen. Hallelujah. ang presensya ng Diyos upang mapanatili natin ang ating magandang relasyon sa Kanya Amen. Amen. sa pamamagitan ng pagsamba. Dito nagpo-flow ang presence ng Panginoon upang pagnapiling natin ang presensya ng Panginoon nandoon. Lalo tayo nagdidesisyon na mapalapit tayo ng mapalapit sa ating Panginoon. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Naramdaman ko, Panginoon, ang presensya mo last Saturday, Panginoon. Lord, gusto ko bumalik bukas ng araw Sunday. May araw pala ng samba pa ulit pag Sunday. Parang lagi kang nauuhaw sa gawain ng Panginoon. Lagi mong hinahanap ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Dahil naranasan mo, mga kapatid, yung impact ng pagsamba mo sa ating Panginoon. Okay? Ngayon po, mga kapatid, punta na po tayo diyan sa qualification of a worshiper. Qualification, it is the qualities of a true worshiper. Amen? So, mga kapatid, hallelujah, sa Psalm chapter 15, hindi po yan, mga minamahal,
Hindi po yan lahat.